Welcome back mga ka-detective. Ang topic ko ngayong araw ay tungkol dito sa ginawa kong portable solar generator. Nandito na yung kanyang mga materials na ginamit ko at pati na rin yung kanyang wiring diagram. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Okay na. Ito na siya mga ka-detective, na gawa na natin, nabuo na natin yung kanyang pinakapuso or utak nitong ating generator. Yung kanyang SCC, inverter, relay, mga DC breaker, at yung kanyang mga fuse, LVD na pagsama-sama na natin, no, sa iisang box. Ayan, may mga nakaabang na rin na wire yan para itatap na lang. Ayan, nakalagay, ano na rin siya, no, naka wiring na sa loob para pagdudugtong-dugtongin na lang natin at itatap na lang natin maya-maya. Ang next naman natin gagawin ngayon ay itong sa toolbox na papakita ko kung saan ko ipopwesto yung kanyang mga switch, yung mga voltmeter, pati na rin yung kanyang mga outlet. So ito, heto na, ipwesto ko na, no. Explain ko, ito yung kanyang DC meter, selector switch, binding post para sa terminal ng positive at negative, dalawang halo switch, isa sa main switch at isa sa inverter. Tapos meron akong mga cigarette lighter socket, ayan, at isang DC female plug para sa 12 volts, voltmeter, and then dito tayo sa AC meter. Ayan, kompleto to, may frequency, may wattage, may ampere at may voltage, at yung kanyang AC outlet. Ayan, maganda tong outlet na to. Ayan, waterproof siya at automatic na nagsasara. So, ayan. So, ngayon, naipwesto na natin. So, ilalagay ko na ngayon. Okay, eto na siya mga ka-detective. Tapos na yung ating toolbox. Nailagay na natin yung kanyang mga accessories at kanyang mga switch. Ayan. Naipwesto na rin natin ng maayos yung kanyang mga outlet, yung kanyang mga connector, binding post. Ayan, yung mga voltmeter. At eto, naglagay tayo dito ng nagdagdag pala ako dito ng dalawang quick charge 3.0. Ayan,
Tapos pinalitan ko yung voltmeter niya ng 3-in-1. Meron na siyang temperature, clock, at voltage. Yan, ginamitan ko rin ito ng pinalitan ko rin to ng waterproof. Ayan, may cover na siya. Okay, so ang next naman natin ngayon gagawin ay bubuin na natin siya. I-assemble na natin siya since natapos na natin yung kanyang yung toolbox, yung kanyang pinaka utak or heart ng project na to. Tapos na rin naman na siya. So dito na tayo sa exciting part at challenging na parte ng ating project, ang pagwa-wiring. Pagko-connect natin mga yan. Bago pala natin ito gawin, syempre may susundin tayong wiring diagram or schematic diagram. Ayan. So ito, nag-prepare ako. Mamaya i-explain ko sa inyo kung paano siya gumagana or paano yung connection niya. So tara, umpisa na natin buuin. Ayan, natapos na rin sa wakas mga detective. Medyo may napansin lang ako dito sa aking ginawang pag-wiring. Itong sa kanyang power. Ayan. Yan, may delay yung kanyang on. Mas okay yun, maganda yun. Ayan, yung kanyang inverter. Ngayon, ang problema lang, since nakakonect sila lahat ng ito sa aking power relay, yung 80 amp na relay, kapag nag-off yung aking LVD or yung kanyang main switch, sabay-sabay silang nag-o-off. Ayan. Yan, nakita nyo, namatay yung kanyang inverter, yung kanyang relay, pati yung kanyang mga accessories, sabay-sabay silang nag-off. Kaya ang gagawin ko ngayon mga ka-detective, re-rewiring ko siya. Maglalagay ako ng time delay off na nahati sa 3 switch. Yung isa 0 second, yung isa nasa less than 2 seconds, yung isa nasa 5 seconds yata. So yun, itatap ko siya ngayon dito para maayos yung kanyang pag-off ng kanyang inverter, ng kanyang switch at ng kanyang relay.
Ito, bibigay ko yung example, no? Meron akong load dito na 2 watts yata, 2 or 1. Ayan, mabuksan ko. Ay, nakabukas pala to. Ayan, nakabukas na yung ating inverter. Saksak natin ngayon. Ayan. Ngayon, pag inop ko tong aking main switch, sasabay na mag-o-off to. Lahat, as in lahat ng nakakonect doon sa kanyang power relay. So, ito. Ayun, kita nyo? On the spot yung kanyang pag-off. Yan yung aking ayaw sanang mangyari. Kasi nga, mabilis masira yung inyong inverter kapag high load ang nakakonect dito. So, same lang din siya, no? Kapag namatay yung ating LBD, kapag mababa na yung voltage niya at may load ka na nakasaksak, maaring magkaroon ng problema yung ating inverter kasi nga sabay-sabay siyang nawala. Kaya ang gagawin ko ngayon, uunahin ko munang i-disconnect yung load dito. Pangalawa, yung kanyang inverter, yung switch, eto, mamamatay. At ang pangatlo, yung kanyang power relay. So, eto, i-rewiring ko na para maipakita ko na sa inyo. Okay, eto mga ka-detective, no? Nilagyan na natin siya ng kanyang power off delay. Ayan, kung ito mapapansin nyo rito, yung load niya, naka-series na ngayon dito. Pati yung switch niya na to, naka-series na ngayon dito. Pati yung kanyang power relay, naka-series na dito. Okay, para mabilis nyong maintindihan, explain ko yung kanyang changes. Okay, bago ko yung i-discuss yung kanyang power of delay, explain ko muna yung kung paano siya gumagana itong ating portable na solar generator, no? Dito sa kanyang binding post, papasok yung kung ano man ang isusupply mo. Pwede siyang battery charger or solar panel. Ayan, dumaan sa fuse, sa voltmeter. Pag pinindot mo to dito, solar panel ang ginamit mo, papasok yung voltage dito sa kanyang SCC papunta sa battery. Pag pinindot mo naman to sa kanyang battery charger, itong selector natin, papasok ngayon siya dito sa normally close nitong ating power relay. Pag normally close yan, may contact yan papunta dito sa battery. So, ayun, no? Dual yung kanyang power source. Pwedeng battery charger, pwedeng solar panel. Ngayon, kapag battery charger ang ginamit mo at pinindot mo yung kanyang main switch, automatic yan. Itong normally close niya, madi-disengage yan. At papasok ngayon yung battery mo, yung power supply niya na common from battery papunta dito sa ating inverter. So ayun, safe na safe siya mga detective, no? Kasi nga itong ating power relay, meron din kasi siyang normally closed na contact which is connected dyan yung from battery charger. So ayan, ang dinagdag ko pang isa rito, naglagay ako ng 12 volts na output din. Ayan, rekta siya. Dumaan lang siya ng 80 amp DC breaker. Ayan. Ayan. Nang hindi na dumadaan pa dito sa kanyang power relay. Meron naman siyang dito. Meron naman siyang protection dito na DC breaker. So, ayan. Ito pala yung kanyang previous na wiring diagram, no? Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, after ng LBD, rekta dito yan sa kanyang power relay. Ngayon, ang ginawa ko, naglagay ako ng power off delay dito. Ayan. So, ito na yung kanyang bagong schematic diagram. Medyo nakalimutan ko lang i-edit. Ito pala, hindi siya dyan. Dito siya nag-cut. Dito. So yan, diretso pa rin yan dito. Itong dalawang wire na to, dito. Nag-series siya dito. Okay, so explain ko na, no? Pagka namatay yung kanyang LVD, ayan, dito siya galing,
or pinatay mo yung kanyang main switch, ang mangyayari kasi niyan, mawawala ng power supply to. At itong ating nilagay na switch, para lang siyang gunting na tatlo. So pag off niyan, una niyang real time niyang papatayin muna ay itong load side. So pag off nito or pag namatay na tong LVD, real time na mamamatay itong load. And then after 3 seconds, mula nung namatay to, nag-off tong LVD, ikakat niya naman ngayon itong blue wire na to, which is yung kanyang switch ng ating inverter. So mamamatay yung display nito, ibig sabihin off na yung ating inverter. At 5 seconds naman after na mula nang mag-off ito, ikakat naman yung susunod itong dilaw, which is connected dito sa ating power relay. So ayan, para makita nyo kung paano siya gumagana, i-demo ko ngayon sa inyo. Okay. Ayan. So meron tayo ditong maliit na load. So bubuksan muna natin. Ayan. Ayun. So nag-open siya. Next, itong ating inverter bubuksan na natin. Ayan. Ngayon, eto na. Pag namatay yung kanyang main switch or yung kanyang low voltage disconnect, unang mamamatay ito, pangalawa yung ating inverter, at pangatlo yung ating power relay. So ito, i-off ko na. Yan, namatay. Sunod to. And then last, itong ating yan. So ayan mga ka-detective, no, yan yung kanyang purpose. Yun yung kanyang resulta ng paglalagay natin nitong power off delay. So siguro sa susunod ko na video, i-share ko yan sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ayan mga ka-detective, tapos na yung ating project at sana nagustuhan nyo. Hanggang sa susunod ulit mga ka-detective. Ingat po tayong lahat at God bless po.